Hello mga Marikoy, welcome sa aming mini vlog. For today's video nga ito at nire-ready ko nga itong aking lulutuin na pancit canton. Hinahati-hati ko nga siya para nga kapag kakainin hindi nga kami mahirapan. Habang hinahati-hati ko nga yung pancit canton, nagpakulo na nga rin ako ng tubig mainit. Para pagkakulungan ng tubig mainit ay ilalagay ko na nga lang tong pancit canton. Naglagay na nga rin ako dyan ng 2 itlog para nga maglaga. At maya-maya nga kumulo na nga rin yung tubig mainit. At bago ko nga ilagay yung pancit canton, kumuha nga muna ako ng tubig mainit dahil magkakape nga kami ni mama. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko, medyo sinisipon-sipon kasi ako. At nung naluto ko na nga yung pancit canton, ito namang bata nga yung inasikaso ko. Kakatapos lang kasi niyang maligo kaya ito at pinunasan ko na nga at binihisan. Pagkatapos ko naman siyang bihisan, ito nga at kinuha nga yung cellphone ko. O diba, nagpa-vlog-vlog na nga rin siya. Wala pa nga suklay-suklay yan, pero ayan, nagvi-video-video na nga siya. Tignan nyo naman at puro noo lang naman ang nakikita sa mga video niya. Pagkatapos ko naman nga asikasuhin ng batang makulit, umakyat naman nga ako dito sa taas. Magwawalis kasi ako at papagpagan ko na nga rin itong higaan namin. Para nga mamaya paghiga ay wala na nga mga alikabok-alikabok. Tinime-lapse ko na nga dahil maiinip kayo sa panonood. Ito na nga yung itsura ko pagkatapos ko nga magwalis at magpagpag ng higaan namin. O diba, napakahagard na naman ang person na yarn. Grabe kasi ang init dito sa taas kapag bandang tanghali na nga. Kaya ayan, for the pawis-pawis na nga ang person. Binuksan ko nga saglit tong bintana para nga makita nyo yung view. Pero puro bubong lang naman ang makikita dito. At ayan, nagpa-araw nga ako kahit masakit na nga sa balat yung araw. Tignan nyo naman yung mukha ko, puro chismis na nga. Ay, grabe ba? Pagkatapos ko naman nga sa taas ay bumaba na nga rin ako. Inaantok-antok pa nga ang person ng mga oras na yan, kaso hindi nga makatulog. Si Baby Elise kasi gising na gising ng mga oras na to. Tanghali na nga pero ayaw pa nga rin niyang matulog. Eto nga at kumakain nga siya ng biskwit ng mga oras na to. At meron nga siyang nakita kaya ayan, pinakuha nga niya kay mama. Nintay ko nga lang pala siyang matapos na kumain dito. At pagkatapos nga niya, umuwi nga kami dito sa lola niya dahil nga maglalaba ako ng mga damit namin. Konti lang naman to, kaso hapon na nga ako nakapagsimulang maglaba. O diba, for the laba nga ang person kahit hapon na. Ito nga yung itsura ko at grabe, napakahagard ko talaga. Tignan nyo naman at ang putla-putla nga ng person na to. Huy, sino ka dyan? Fast forward, nakauwi na nga kami dito sa kabila at nandito nga kami sa labas. Hinihintay nga namin yung papa niya dahil pauwi na nga. At habang hinihintay nga namin yung papa niya ito at nagtatali-tali nga siya dyan sa may pinto. At maya-maya nga ito, nakarating na nga yung papa niya at may bibilhin nga kami. Bibili nga kami ng pagkain dahil hindi pa nga kami kumakain ng mga oras na yan. Ito nga yung itsura ko habang nakasakay nga sa motor. O diba, napakahagard. Nakarating na nga kami dito sa may Jollibee. Nag-drive-thru nga lang kami at meron pa ngang nauna sa amin, kaya naghintay lang kami saglit. At eto nga ang bata, o diba, tuwang-tuwa na naman siya. Nasunod na naman nga kasi yung gusto niyang kainin. Sana all na lang talaga laging nasusunod. Charot. Naghintay nga lang kami dito ng saglit dahil meron ngang nauna sa amin at yun lang.